Nagsimula ang eksena sa isang bagong babaeng bida na si Prinsesa Fun. Ang kalaban niya ay si Mao na umatake kasama ang hukbo ng mga buhay na bangkay. Mukhang mananalo na si Mao at matutupad ang masama niyang balak. Pero nagtulungan si Prinsesa Fun at ang kanyang mga kasama na sina Shishamaru, Brit, at Sukuyako. Ginamit nila ang kapangyarihan ng Seven Color Chakra at natalo si Mao. Dahil dito, nailigtas nila ang lahat. Habang pinapanood ang laban, sobrang tuwang-tuwa si Naruto. Pero kalaunan, ang lahat ng iyon ay eksena lang pala sa isang pelikula na pinapanood ni Naruto kasama sina Sakura at Sasuke. Dumating ng cinema manager at nagalit sa kanila dahil daw nanonood sila ng libre. Pero ipinakita ni Sasuke ang ticket nila at sinabing nagte-training din sila. Nagsimulang maghagis ng mga bagay ang mga tao sa sinehan dahil ang ingay daw ni Naruto. Napilitang umalis ang Team 7 sa sinehan kaya hindi nila napanood ang ending ng pelikula. Habang hinihintay si Kakashi para sa misyon, nagalit si Sakura dahil hindi niya napanood ang poging artista pero sinabi niyang si Sasuke pa rin ang number 1. Sabi ni Naruto, pangit daw ang taste niya sa lalaki pero binawi rin niya agad. Iniisip ni Naruto na sana ay may totoong Prinsesa Fun talaga pero sinabi ni Sasuke na sa movie lang iyon. Biglang dumaan sa harap nila ang gumanap na Princess Fun na si Yuki Fujike sakay ng puting kabayo na hinahabol ng mga lalaking sakay ng itim na kabayo. Hinabol sila ng Team 7 sa bayan. Malapit nang matrap ang prinsesa pero naghagis ng shuriken si Naruto para makatakas siya. Gumamit siya ng cage bunshin technique para pigilan ng mga umaatake. Habang tumatakbo, naghagis ng boteng may likido ang mga lalaki kaya nadulas ang kabayo ng prinsesa at nahuli siya. Pero si Sakura pala yun na nag-transformation jutsu. Biglang dumating si Sasuke at pinatulog ang boss nila. Tinalo nila ang mga lalaki at hinuli. Dumating si Kakashi at pinakawalan ng mga ito. Sinabi niyang sila ang client nila sa mission. Samantala, ang totoong Yuki ay nasa tabing ilog kasama si Naruto. Sobrang saya ni Naruto dahil idol niya ang prinsesa sa pelikula. Pero hindi siya pinansin ni Yuki at umalis. Humabol pa rin si Naruto at sumakay sa likod ng kabayo habang sinasabi na magiging Hokage siya balang araw. Walang pake si Yuki at nagpatuloy lang. Sa bilis ng takbo, nasabit ang damit niya at napunit. Biglang may sumulpot na mga bata sa daan, kaya napatigil sila sa takbo at nahulog. Nakilala ng mga bata si Yuki at gustong magpa-autograph at pati si Naruto ay gusto rin. Sinigawan sila ni Yuki at sinabihang walang kwenta ang autograph at tumakbo paalis. Na-disappoint ang mga tao at sinabing moldite siya. Ipinaliwanag ni Kakashi na ang mission nila ay i-escort si Yuki Fujike para sa next movie niya sa Land of Snow. Nalaman din nila na ang mga bodyguard na tinalo nila ay mga stuntman na nag-disguise. Samantala, desperadong hinabol ni Naruto si Yuki para magpa-autograph. Pero inispray siya ng pepper spray, pinunit ang papel, at umalis. Tinitingnan ni Yuki ang crystal necklace niya habang umiinom mag-isa. Isang kahina-hinalang lalaki ang papalapit sa kanya nang biglang dumating ulit si Naruto. Ilang sandali lang, dumating ang Team 7 para sunduin si Yuki dahil paalis na raw ang barko. Sinabi ni Sandayo na walang ibang pwedeng gumanap na Princess Fun kundi siya. Pero ayaw pa rin niyang sumama, kaya ginamit ni Kakashi ang Sharingan para patulugin si Yuki. Sa ibang lugar, may isang grupo na pinag-uusapan si Yuki at sinabing siya si Koyuki Kozahana, ang prinsesa ng Land of Snow. Nagising si Yuki at nabigla na nasa barko na siya. Habang nagbabantay ang Team 7, nagsimula na ulit ang filming ng pelikula. Sobrang bilib sina Naruto at Sakura sa acting ni Yuki. Kinabukasan, nabigla ang lahat dahil may nakaharang na iceberg sa daan nila. Natuwa si Director Makino at sinabing doon ituloy ang shooting ng pelikula. Biglang may pagsabog at nagpakita sina Nadare, Fubuki, at Mizore. Inutusan ni Kakashi ang Team 7 na bantayan si Yuki at pinabalik sa barko ang lahat. Nagharap sina Kakashi at Nadare. Nakipaglaban din si Naruto kay Mizore at si Sasuke kay Fubuki. Gumamit si Kakashi ng Water Dragon Jutsu pero napansin ni Naruto na kakaiba ang armor ng kalaban. Sinabi ni Kakashi na chakra armor iyon. Ipinaliwanag ni Nadare na ang Nenjutsu at Genjutsu ay hindi gagana sa armor nila. Pinrotektahan nila si Yuki at pinabalik sa barko. Pero takot si Yuki habang naaalala ang nakaraan. Nahimatay si Yuki at inutusan ni Kakashi sina Naruto na umatras na. Parehong gumamit ng Ice Style, White Whale Jutsu sina Kakashi at Nadare. Gumuho ang iceberg at nakatakas sila sa mga kalaban. Kalaunan, nakarating sila sa daungan ng Land of Snow. Ipinaliwanag ni Sandayo na si Yuki ay si Koyuki Kozahana, ang totoong prinsesa ng Land of Snow. Sinabi niyang dati siyang naglingkod sa ama ni Yuki na si Soso Kozahana, ang hari ng Land of Snow.
Sa flashback, 10 taon ang nakalipas, ang kapatid ni Soso na si Doto Kasahana ay nag-hire ng mga snow ninja para magrebelde at sinunog ang kastilyo. Akala nila ay namatay ang prinsesa, pero niligtas pala siya ni Kakashi. Sa kasalukuyan, sinabi ni Sandayo na masaya siya na nakita ulit niya ang prinsesa at naging manager nito. Sinabi ng prinsesa na sana ay namatay na siya noon. Nagmakaawa si Sandayo na kailangan nila siya para labanan si Doto. Hindi pumayag si Yuki dahil hindi raw nila kayang labanan si Doto. Sinabihan siya ni Naruto na huwag basta sumuko at huwag insultuhan si Sandayo dahil kaya niyang ibuwis ang buhay niya para sa laban. Matapos ang diskusyon, nagpa siya ang direktor na ituloy ang shooting dahil sa ideyang isang tunay na prinsesa ang gaganap bilang prinsesa sa pelikula. Ayon kay Kakashi, kailangan nila ng mas maraming tao para sa mission, pero mayabang na sinabi ni Sasuke na kayanan nila iyon kahit sila lang. Pagkatapos ay nagbiyahe na sila sa isang railroad para sa shooting. Pagbaba nila, wala na si Yuki dahil tumakas na pala siya. Naghiwa-hiwalay ang Team 7 para hanapin siya. Patuloy na tumatakbo si Yuki at nadapa. Nahanap siya ni Naruto at pinasan sa likod para bumalik. Naluso ang yelo sa railroad at biglang may tren na papalapit kina Naruto. Tumakbo siya ng sobrang bilis hanggang makalabas bago sila masagasaan. Nagpakita si Naruto sakay ng tren. Dumating si Sandayo kasama ang 50 samurai na pinamumunuan niya. Nag-feel naman ang iba ng palihim. Sumugod ang hukbo ng mga samurai kina Naruto. Ang mga kalaban ay nagpaulan ng napakaraming kanay na pumapatay sa buong hukbo ng mga samurai. Dumating si Sasuke at pinasabog ang isang parte ng tren. Nagpasabog din sina Sakura at Kakashi kaya napilitang tumakas sina Naruto. Habang nanghihina si Sandayo, sinabihan niya si Yuki na huwag umiyak para sa kanya at pumanaw din pagkatapos. Sinabi ni Yuki na bumalik na sila. Nagalit si Naruto at sinabihan siyang harapin niya si Naruto para bawiin ang tahanan nila. Walang pake si Yuki at umalis pero pinigilan siya ni Naruto. Dumating ang airship ni Naruto at nahuli si Yuki habang umaatake ng kanay na may icicles. Lumipad ang airship palayo pero nakakapit si Naruto gamit ang kanay na may lubad at ginamit ang cage bunshin technique. Sa loob ng airship, tinanong ni Naruto si Yuki kung nasa kanya ang crystal necklace. Gusto itong makuha ni Naruto upang mabuksan ang kayamanan ng Land of Snow na itinago ng ama ni Yuki, ang daimyo, bago ito pinaslang. Biglang nakapasok si Naruto pero agad siyang pinatumba pati ang mga shadow clones niya. Sinalpakan siya ng chakra control device na hinihigop ang lahat ng chakra niya. Ibinigay ni Yuki ang crystal necklace pero nalaman ni Naruto na fake iyon. Kinuha pala ni Kakashi ang totoo. Kinulong nila si Naruto at Yuki sa mansyon. Sinabi ni Yuki na sumuko na lang si Naruto. Pero sinabi ni Naruto na may mga kaibigan pa siya kaya hindi siya susuko. Nakawala si Naruto sa kadena pero nakuryente sa bakal ng rehas at tumamba. Biglang may pagsabog sa labas at nakapasok sina Kakashi, Sasuke, at Sakura. Pumasok ang mga guard sa kulungan ni Naruto pero pinatumba niya agad sila. Nakatakas sina Naruto at Yuki. Nakita nila si Kakashi at binalik nito ang totoong crystal necklace kay Yuki. Dumating din si Sasuke at Sakura at sinundan nila si Yuki. Pagdating nila sa isang kwarto, binigay ni Yuki ang necklace kay Naruto na ikinagulat ng Team 7. Pagkatapos ay sinaksak ni Yuki si Naruto pero sinakal siya nito at nahulog silang dalawa. Ipinakita ni Naruto na suot din niya ang chakra armor. Umalis pataas si Naruto pero naghagis ng kanay na may lubad si Naruto at nahila rin siya. Pinutol ni Naruto ang lubad at nahulog si Naruto. Dumating ang direktor at nakita si Naruto. Sa isang tagong lugar, inilagay ni Naruto ang crystal necklace sa isang machine at umilo ang mga rainbow glaciers. Sa kabilang banda, patuloy na nakipaglaban sina Sasuke at Sakura. Gumamit si Sakura ng Sakura Blizzard Jutsu laban kay Mizore. Gumamit naman ng Lion Barrage si Sasuke laban kay Fubuki. Sabay nilang natalo ang dalawa. Samantala, si Nadare ay gumamit ng Ice-style Wolf Fang Avalanche pero lumaban si Kakashi gamit ang Lightning Blade at tinapos ang laban gamit ang Taijutsu. Nagtaka si Naruto kung nasaan ang kayamanan at nalaman na heat generator pala iyon na tumutunaw ng yelo sa paligid. Dumating sina Naruto pero agad umatake si Naruto gamit ang Ice-style Black Dragon Blizzard. Tumayo si Naruto pero sinuntok siya ulit ni Naruto. Biglang dumating si Sasuke at gumamit ng Chidori pero sinuntok din siya ni Naruto palayo. Habang nasa tubig, kinausap ni Naruto ang Nine-Tailed Fox para tulungan siya. Biglang lumabas sa tubig ang mga shadow clones ni Naruto. Gumamit si Naruto ng Twin Dragon Blizzard para tapusin si Naruto. Akala ni Naruto ay panalo na siya pero lumitaw si Naruto na naghahanda ng Rasengan. Sinabi ni Yuki na si Naruto ang pinakamalakas na ninja na nakilala niya at naniniwala na siya sa kanya.
Ginamit ni Naruto ang Special Rainbow Rasengan para tapusin si Doto at lumipad ito sa isang Rainbow Glacier. Natunaw ang lahat ng snow at naging spring ang kapaligiran. Hindi makapaniwala si Yuki. Na-imagine niya ang batang siya na sinasabing magiging prinsesa siya balang araw kasama ang kanyang ama. Naiyak sa tuwa si Yuki. Sinabi ni Naruto na ito ang happy ending. Pagkatapos, nagpa siya si Yuki na muling gampanan ang kanyang tungkulin bilang prinsesa ng Land of Snow na kalaunan ay magiging Land of Spring matapos maperpekto ang teknolohiya sa generator. Kahit na prinsesa na siya, nais ni Yuki na ipagpatuloy pa rin ang pagiging aktres. Sa huli, hindi nakahingi ng autograph si Naruto pero inabot ni Sasuke ang isang envelope na ikinagulat ng Team 7. Sa loob nito ay picture ni Naruto na hinahalikan ni Yuki sa pisngi na may autograph niya.